Yan, didipo sa lugar sa Masbati. Nanalasa ang isang ipo-ipo sa barangay Bagong Bayan sa Masbate City ngayong hapon. Tumagal yan ng ilang minuto sa pagsusuri ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Social Welfare and Development Office. Dalawang bahay ang natanggalan ng bubong habang isa ang halos mawasak. Wala namang naiulat na nasaktan. Karaniwang nabubuo ang ipo-ipo tuwing may malakas na thunderstorm. Naaresto na ang 3 sa 4 na sospek sa pagpaslang sa sikat na American marine biologist sa Negros Oriental. Kabilang dyan ang nanghalay umano sa kanyang live-in partner. May report si June Veneracion. Kasi ngalan mo? Ngalan mo? Di na napigilang maluhan ng live-in partner ng pinaslang na American marine biologist na si Kent Carpenter nang makaharap niya ang isa sa mga suspect sa panluloob at pagpatay sa kanyang kinakasama. Ang nahuling si alias JF, ang positibong kinilala ng kinakasama ni Carpenter na hindi lang ng loob, nang gahasa pa niya sa kanya. Muna sunod siya balay? Magmamay ka doon. Muna siya? Na ako. July 12 nang pasukin ni alias JF at ng kanyang mga kasabwat ang bahay ni na Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa PNP, pamilyar na sa pasikot-sikot ng bahay si alias JF na dati nang nagtrabaho sa bahay ni na Carpenter. So, all indicators as of this time point to the fact na this is just a robbery gone wrong. Plan po talaga. Talagang nanakaw. So, we're still verifying why they killed yung ating pong American marine biologist. Bago mahuli si alias JF, una nang naaresto kagabi ang gunman. Sumuko naman kaninang madaling araw ang isa pa na lookout sa panloloob. Di pa nare-recover ang baril na ginamit sa pagpatay, pati ang mga natangay na pera. Ayon sa pulisya, robbery with homicide ang isasampang reklamo laban sa mga suspect. Patuloy pang hinahanap ang isa pa nilang kasamahan. Ngayong nasa police custody na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Lumilinaw na ngayon na walang kinalaman sa krimen ang kanyang live-in partner at kapatid nito. Nauna nang itinuring ng Negros Oriental Police na persons of interest o POI ang magkapatid. As of now, sinasabi nga natin medyo lumalayo na dun sa anggulo na they were involved, and they were, especially the live-in partner, was very instrumental in identifying itong ating mga suspects. Samantala, sa mga pagdududa na na-rape ang live-in partner ni Carpenter, iniwasto ng PNP na hindi conclusive ang resultang sinabi ng Negros Oriental Police kahapon na negatibo ang resulta sa full vaginal swab sa live-in partner. Yes, sir. I received the report from the provincial director. Tinanong rin po natin ito sa kanya. It turns out that the report he received initially ay galing lang po sa health officer ng Sibulan. So it was properly done, but it was not the complete rape kit or rape evaluation or assessment, examination na nagawa. Nakatakda ng kunin ng kanyang pamilya ang mga labi ni Carpenter ayon sa PNP. June Veneracion, GMA News. Dinukot at ninakawan. Yan ang sinapit ng isang babaeng susunduin lamang sana ang kanyang pamangkin sa isang paaralan sa Angeles, Pampanga bago siya abandonahin sa Tarlac. May report si Ian Cruz. Nakitang papasok ng paaralan sa Angeles, Pampanga ang pulang SUV niyan pasado 2:30 ng hapon noong Martes. Minamaneho ito ng isang babae na susunduin lang sana ang kanyang pamangking estudyante. Mag-alas 4 ng hapon, nakitang nakalabas na ng paaralan ang pulang SUV. Pero hindi pamangkin ang kasama ng babae, kundi 2 lalaking dumukot sa kanya. Minaneho raw ng mga suspect ang pulang SUV at ninakawan pa ang biktima. Pagdating sa Paniki, Tarlac, iniwan ng mga suspect ang biktima. Sumbong daw ng biktima, bigla siyang sinunggaban ng 2 lalaki. Sinunggaban lang siya, nakaupo siya kasi sa kotse niya habang inaantay yung pamangkin niya. Nilapitan siya, sinunggaban, tapos hinila sa likod ng sasakyan, binalot agad ng tape yung mukha niya at saka yung kamay niya. Mga almost 2 hours na nakabalot yung mukha niya, kaya ganun yung mukha niya, medyo namamaga.
Aabot sa halos 100,000 piso ang halagang natangay sa biktima, kabilang ang 3 cellphone at mga ATM card. Ang isa sa mga suspect, kilala raw ng biktima. At yung suspect din po is yung anak niya is nag-aaral din doon. So kilala niya personally po yung suspect. Naaresto ang isa sa mga suspect sa follow-up operation kahapon. Nasa kustudiya siya ng Angeles City Police Station 1 at tumangging magbigay ng pahayag. Ang final po natin is robbery with serious illegal detention. Patuloy ang pagtugi sa isa pang suspect. Ian Cruz, GMA. Iniimbestigahan ang hinihinalang pambubuli sa isang paaralan sa Olongapo City. Nahuli ka mga isang estudyante na pinaulan na ng suntok at hinampas ng upuan ang kanyang kaeskwela. May report si Von Aquino. Gigil na pinagsusuntok ng naka-dark shirt na estudyante ang kanyang kaeskwela sa loob ng classroom. Saglit siyang naawat ng ibang estudyante. Hanggang sa sinugod na naman niya ang kaeskwela. Hinampas pa niya ito ng upuan. Ang viral video niya na ipinost ng Kami ang Batang Gapo Facebook page, nahuli kam sa loob ng Columban College sa Olongapo City. Hindi kita kung paano sumiklab ang away. Ang paaralan, tinawag itong alleged bullying incident na iniimbestigahan na raw nila mula pa noong mismong araw ng pananakit. Agad daw nilang dinala sa klinik ang biktima para mabigyang lunas. Inalok din nila ang mga magulang ng biktima ng libreng psychological assistance intervention. Ipinatawag na raw ang umano'y nanakit at kanya mga magulang. Naninindigan din ang paaralan na may istriktong polisiya sila laban sa bullying at hindi kinukonsinti ang anumang karahasan, panghaharas o pananakot. Inaalam pa ng GMA News kung sa high school o college ito nangyari, kasabay ng pagkuha sa pahayag ang Department of Education at ang Commission on Higher Education. Von Aquino, GMA News. Pinasok ng holdupper ang isang convenience store sa Dagupan City. Dire-diretso siya sa cashier at tinutukan ng patalimang babaeng bantay. Agad ibinigay ng babae ang pera at nagmakaawang huwag siyang saktan. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nakahanda raw ang may-ari ng convenience store na magbigay ng pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa suspect. Hinala niya, residente rin ito ng barangay. Sa Negros Occidental naman, mga CCTV camera sa isang kainan ang pinuntirya. Nakataklob ang nanloob at dahan-dahan na pumasok ng kusina habang bitbit ang unang CCTV camera na nakuha. Napansin ng may-ari na biglang dumilim ang monitor at doon na-diskubre na wala na ang 5 CCTV camera nila. Pero dahil din sa kuha ng mga ninakaw niyang CCTV, nakilala ang suspect at nahuli. Nasabat ang halos 3 milyong pisong halaga ng shabu sa Intramuros sa Maynila. Huli pa sa parking lot ang lantarang bentahan at paggamit niyan. May report si Marisol Abduraman, exclusive. Kayo nag-aabutan pa kayo dyan ha. Hindi Takatak Boys o tendero ng candy o yosi ang dalawang yan na nasa parking lot sa Intramuros sa Maynila, kundi mga tulak umano ng droga ayon sa Manila Police District Drug Enforcement Unit. Nakaka-alarma dahil maliwanag, may mga tao pero parang kinikipit balikat lang nila. Sa mga kuha ng surveillance videos ng MPD, makikitang pumesto pa sa likod ng nakaparadang sasakyan ang ilan sa mga buyer. At doon na mismo gumamit ng droga. Ang nakababahala, may kasama pa silang bata. Arestado kanina madaling araw ang umano'y supplier ng droga na high-value individual kung ituring ng Drug Enforcement Unit ng MPD. Wala ring takas sa pulisya ang kanyang runner. Street level po, opo. Marami po siyang mga galamay doon. Na-monitor po namin yung activity niya, mostly sa Intramuros. Meron din po siya sa Tondo, saka sa Quiapo. Based po sa intel report po namin, ang market po nito is mga taxi driver, mga pedicab driver doon, sa mga area lang din. Aabot sa 2.7 milyon pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa dalawang naaresto. Inaalam pa kung saan galing ang droga, pati ang pagkakakilanlan ng iba pa nilang kasabwat. Ilang beses ka na nakulong? Pangalawa po. Pangalawa pa lang to. Lahat dahil sa drugs? Abo, nung una. Sa hirap din ng mga pangangailangan lang din namin. Pangilang beses na kayo? Pangalawa. Pangalawa. Drugs din. Marisol Abduraman,
GMA News. Itinanggi ng Malacanang na pananakot ang pag-iimbestiga ng NBI sa mga ginastos ng Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Tugon ito ng palasyo sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pananakot ang investigasyon sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Malacanang, dati na itong issue kaya hindi panggigipit ang investigasyon. Kabilang sa sinisilip ng NBI ang 10 bilyong pisong sports center sa New Clark City na hindi naman umano dumaan sa bidding, pinondohan ng insertion sa budget at hindi pa liquidated lahat. Giit ni Cayetano na nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo nito dahil ang namahala ay ang nooy President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority na si Vince Dizon. Sabi ng palasyo, naimbestigahan noon si Dizon at napawalang sala. Pero si Cayetano, hindi raw naimbestigahan. Kinumpirma ng Ombudsman na na-dismiss noong 2021 ang kasong isinampa noon kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sabi naman ni Cayetano, kung iimbestigahan ng 2019 SEA Games, imbestigahan din dapat ang flood control scandal. Dagdag ayuda para sa 7.5 milyong pamilya sa bansa. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bunsod daw yan ang tumataas na presyo ng langis. Hanggang sa 2,000 pesos na minsan ang cash assistance para sa 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at walang gutom program. 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre naman sa 2.5 million poor at near poor households. Gayon din sa 1.5 million low-income workers. Singil sa kuryente ngayong Hulyo, bagya pang tataas ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Tumaas daw kasi ng 0.77% ang transmission charge dahil sa mas mataas na bayad sa ancillary services. Ang reserbang supply ng kuryente na ginagamit kapag biglaang tumataas ang demand o may aberya sa power plants na diaan nila sa kanila napupunta kundi sa mga kumpanyang nagbibigay ng reserbang kuryente. Una nang nag-anunsyo ng taas singil ang Meralco ngayong buwan. MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go pinagbawalan munang sumama sa clearing operations. Ito'y dahil sa mga reklamo kay Go matapos umano niyang gamitin bilang content ang pagsita nito sa isang gurong rider na walang helmet. Hindi pa tinitake down ni Go ang video ng guro. Sa halip, nag-post pa siya ng art card kahapon na nagsasabing hindi raw excuse ng mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Pinagpapaliwanag na raw ng MMDA si Go tungkol dyan. Sinusubuan pa rin naming makuha ang kanyang panig. Oscar Oida, GMA News. Sa dami ng nangyayari sa mundo, mainam na di lang tayo updated sa balita, dapat naiintindihan din natin. Mabuti ng malinaw sa tulong ng Explainers by GMA News. Pababasa o mapapanood ang paghimay sa importanteng usapin at paglinaw sa konteksto nito sa www.gmanetwork.com/news/explainers. Para sa pinakasariwang explainers mula sa GMA News, i-click lang ang latest tab. Para makita naman ang iba't ibang issue na aming tinatalakay, gaya ng impeachment trial, i-click o i-tap ang topics. At pumunta lang sa All Explainers para makita ang lahat ng explainers ng GMA News. Here comes the bride! Ganyan ang mainit na pagsalubong ng cast ng Whispers from Heaven sa kanilang kasamahan na si Bea Alonzo. May pabuke to congratulate Mrs. Ko. Sa video na pinost ni Cassie Legaspi, kitang kilig na kilig ang production peeps at nahawa sa radiating happiness ni Bea. The story continues na magbahagi pa si Bea ng happening sa kanyang kasal. Siya lang daw ang nag-makeup sa sarili. It just felt more personal ayon kay Bea. Ang hairdo, last-minute help na mag-SOS siya kay Ayu Manaog. Ang wedding photos nga na ito, work of art and full of love. Maging ang event stylist sa reception, wala raw ideya na para kina Bea at Vincent ang inayos nilang venue. Nagulat na lang daw sila nang makita ang couple. Sa snaps ng artist at fashion illustrator na si Pete Rich, kitang intimate talaga ang reception dinner.
Pati ang chef ng pinag-usapan ding minimalist wedding cake, nagulat daw na para pala ito kina Bea at Vincent. Red velvet, vanilla, and chocolate. So this is 3,000 pesos kasi yun. So we use French butter dun sa buttercream frosting namin. Alam mo ba na para sa kanila? Actually, wala. So when yung lumabas ng cake order na to, parang regular cake order lang siya. So parang sinabi na we need a simple cake today. Tapos nag-send lang sila ng photo na gagayahin namin. Von Aquino, GMA News. Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pinili. Tumilapo ng asong yan matapos hampasin sa ulo ng isang vlogger sa Kawayan Negros Occidental. Viral ang video na yan na ginawa raw for the content at views. Hindi yan ikinatuwa ng netizens. Ipapatawag ng Kawayan LGU ang lalaki. Kinundina ng animal rights group ang insidente na tinawag nilang animal cruelty. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, may tuturing na criminal offense ang anumang uri ng pananakit sa hayop. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang lalaki. Successful sa loob ng court pero hindi nagpapakahon sa pagiging tennis player si Alex Ayala. Katunayan, most fun thing na nagawa niya recently ang manood ng concert. I went to the Bad Bunny concert. I was in La Casita, so that was super fun. I had a mini girls trip with my friends, and it was so memorable. In Stockholm. Yes. What are you looking forward to after that, after the Bad Bunny concert? Off court? I mean, my whole week here at home is jam-packed, so I'm super excited. I'm only halfway, but I feel like pigang-piga na ako. But, yeah. Pero sa tennis pa rin ang focus ni Alex. Malaking bahagi umano ng kanyang buhay ang pagiging atleta. Inspirasyon din niya ang kanyang lolo na sana raw ay proud sa kanyang nakamit. Higit sa lahat, karamay din niya ang mga kaibigan na tila naging daan din para ma-enjoy ang childhood. Pero nang tanungin sa buhay pag-ibig, What's your message to all the admirers out there who want to apply? Who want to apply? Apply as friends? No. What would you like to tell them? Thank you for the admiration and thank you for the support. And I hope to meet you guys at some point. Yeah. But hanggang doon lang. Depende. We'll see. Okay, depende ha. That means open ka. O sige, ano lang hinahanap mo sa isang guy? Oh my God! Yes. Oh my God! Ang dami Sige ko. na. I have so much to think about outside of boys. But I believe that if the time's right, it will come when it needs to be there, right? Yeah. Okay. So if it comes, I'll let it come. at yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Atong Araulio at ito ang State of the Nation.